ang isang unang step para tayo ay ma-empower ay malaman natin yung ating mga karapatan, lalo na yung ating paano natin i-maximize yung ating karapatang bumoto. So, dun po pumapasok yung rider's agenda o yung agendang maka-rider, kung tawagin natin ngayon, para sa darating na 2025 election. Hindi po tayo tumatakbo, ang kagulong po ay hindi tumatakbo, pero naglalakong tayo ng set of platforms at programa na gusto nating itaguyod ng mga kandidato ngayong 2025 at maging guide ninyo nating lahat ng mga riders kung sino ba yung iboboto natin, yung magsusulong ba ng ating agenda o yung sasayawan lang tayo ng butot o yung sasayawan lang tayo masuntok-suntok na rin, diba? O yung tumatakbo na wala siyang plataforma, pag naupo na lang siya, doon na lang niya iisipin kung anong gagawin mo. Yung ba yung gusto natin? Diba? O yung nagbibigay lang sa atin ng ayuda, okay na tayo. Bigyan tayo ng 300 pesos pang gas, sama ka sa motorcade ko, supportahan mo ako. Pagkatapos ng eleksyon, who you? Diba? So sasagot ka, bakit nga ba? You tell me. So, magtatanungan na lang kayo. Walang nangyari, di ba? Tatanungan na lang kayo. Parang yung nangyari sa Maris, di ba? Hindi na kayo magkakilala. Pagkatapos kang pagkatapos kang ibilad sa araw, nagmo-motorcade, nagpapakahirap, dahil nakontento ka lang sa 300 piso, 500 piso, 1,000 piso, 1,000. Isang araw, 2 araw mo siya kinampanya sa ganong halaga, ibinoto mo siya, pagkatapos ng eleksyon, diba? Uyo. Diba? Ano na? Wala silang programa para sa atin. Wala silang programa na mai-offer para sa atin. Diba? Okay na yun, basta nagkakaisa tayo. Diba? Hindi pwedeng ganun eh. Dapat mayroong konkretong plataforma. Ang hanapin natin sa mga kandidato natin ay yung magbibigay sa atin ng pangmatagalang solusyon dun sa ating mga problema. Yung 1,000 piso, ilang araw lang ba natin yan mako-consume? Wala pang 2 araw, ubos na yan eh. Di ba? Pero yung mga ihahalal natin, makakasama natin ng 3 taon hanggang 6 na taon. At 3 taon hanggang 6 na taon tayong magtutusa dahil wala silang programa para sa atin. Isang halimbawa, yung ating matagal nang inaasam-asam na ma-legitimize yung ating trabaho. Yung legalization ng motorcycle taxi. Sino bang mga rider sino bang mga kandidato ang may alam tungkol sa ating mga hinaing at nagkukumit na ipaglalaban tayo pagpagpupunta. Diba? Alam lang nila, motorcade lang nila tayo. Di ba? Ganun na nangyayari. Pero pagkatapos ng motorcade, wala na. So, dyan pumapasok yung pangangailangan na dapat meron tayong agenda na isinusulong. At ito'y hakbang para sa empowerment natin. No? Hindi na tayo dapat makontento. Ang isa sa medyo harsh pero pagpasensyahan nyo na ng word, no? Dapat ngayong 2025 tayo ang gagamit sa kanila at hindi sila ang gagamit sa atin. Okay ba yun? Dapat tayo ang gumamit sa kanila. Isulong natin yung Riders Agenda, ipanalo natin yung mga nagsusulong ng Riders Agenda. Kagulong, sama-sama, magkakagapay, magkaisa, bayanihan sa daan, karapatan ay ipaglaban. Sa hamon ng buhay, tayo'y laging handa. Sa bawat isa, laging may